Hi, Shannon. Hello po. Ang tanong for you is, bakit beauty queen ka na, di ba? Bakit daw ginusto mo pa rin pumasok sa showbiz? Actually, pangarap ko din kasi na pumasok po sa showbiz. Kasi parang sabi ko nga noon, ayoko ng what ifs in life. Parang gusto ko lahat ng pinangarap ko, lahat ng sinabi ko ng bata ko na gagawin ko pag tanda ko, gagawin ko. And I'm very, very lucky to have a supportive parents, supportive mom, supportive sisters, supportive friends and handlers. My next question is, paano ka raw magle-level up gayong ang dami-dami na rin mga nag-VMX, Viva Max, sa mga artists? So ano yung magpapaiba kay Shannon na matatandaan sa kanya at hindi ba ikukumpara basta sa mga kasabayan niya? Ako siguro ang masasabi ko, work ethics. Kasi, as you know, galing akong beauty pageant. So, ako talaga laging maayos, laging, on time and everything. Ayoko pinahihirapan yung production, ayoko pahihirapan yung ibang team. So, as much as possible, kung kayang matapos, maayos, mabilis, I'll do it. Yun yung maipagmamalaki ko na siguradong kaya kong ibigay sa prod and sa VMX. Okay, good luck. Thank you po. Thank you. That was Miss Pilar Mateo of Hataw. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider PH Studios. Hi, Shannon. Hello po. Hindi ka ba naiilang o natatakot lumabas minsan knowing na once ang celebrity ay at large na or in public, anyone can just take a video of you sometimes nga hindi pa maganda yung kuha or ang awkward nung shot. May ganun ka ba? Hindi naman po. Kasi sabi ko nga, sila yan eh. Kahit naman anong gawin ko, may mga tao magtitake ng pictures. And I'm very, very thankful po sa mga nakakakilala sa akin pag nasa public ako, na-acknowledge nila ako. Pero for them, for me to feel bad about it, hindi eh. Kasi parang, I think I see it as their admiration towards me. And I'm very thankful for that. So kahit minsan na halimbawa kumakain ka, yung ganun shots, okay lang sa'yo? Okay lang. Pero wag nila ako sasabihang mataray. Baka mamaya kasi hindi ko naman narinig na magpapapicture sila or anything, tapos bigla pala akong tumalikod, tapos sasabihin, ay, ang taray pala niya in person. Kasi I'm very, very accommodating. Alam ng mga friends ko yan na kapag may magpapapicture, talaga magpapapicture, may chikahan pa nga kami after. Have you ever confronted anyone na you realize ay secretly na video ka? Wala pa naman. Wala pa naman. What would you? Ha? What would you? No. Kung kumakain lang, yes, I wouldn't mind. Pero pag nasa dressing room ako, mag-aaway kami. Yung mga ganong factors, pero like kumakain lang. Naman nakain in public places. I know it's a public space. So everyone has their own right na videohan ako. I'm okay with that. Pero if it's in a private setting, syempre magagalit talaga ako. Finally, ano ang, kasi dito hosting, Yes. host ka, anong challenge nun for you? Versus acting? Actually, ang hirap ng hosting for me. Ayun na, mahirap na nga. Mahirap sa akin ang hosting. Hindi ko siya kaya compared sa acting. Kasi sa acting, I could just say anything na as long as related dun sa script ko, okay na eh. Pero with hosting, I have to be precise. So, hirap ako kasi minsan bulol din ako. So, hindi talaga, never ko siyang na-practice when it comes to hosting. Pero I really, really wanted to host something din in the future. Kaya hindi ako nakapag-host ng mga pageants, ng mga events, kasi hindi ko siya kaya. It's a special talent. So, nung nabigyan ako ng opportunity to host this one, I really grabbed it. Sabi ko, malay, baka naman okay. Baka naman hindi ko alam na may talent din pala ako sa hosting. Nag-train ka ba? Training for hosting? Yeah. Ako seminar. May training ako. Nag-try ako mga 2 training seminar. Pero wala talaga akong confidence when it comes to hosting. Kasi mabilis eh. Time-based and everything. Hindi ko siya kaya. Tapos nahiya ako si bulol ako. Salamat. Thank you. Thanks, Steve. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Rider PH Studios. For our next question, we have June Nardo of Marites University. Hello po. Tanong na yun. Okay, Shannon. So, after this, tuloy ka pa rin sa paggawa ng BMX movies. Yes po. Yes. Dito sa one episode, may parang part 1 to, di ba? Yes po. May part 2 din. 2 part rin. So, ikaw pa rin ang part Yes nito. po. Bongga ka. Part 1 and part 2. Abangan di- niyo yan. Nabangan mo ba yung mga tapes na ganyan? Nabangan mo? Naabutan mo yan, mga ganyan? Hindi po. Hindi ko
abutin yung mga tapes na Oo. hindi. Bitch. So, will you be part of this? Meron kang collab dyan, may gagawin ka dyan? Oo, meron. Kaya bukod sa mga scenes na Oo, meron. sa- In between yan, meron din ako. Okay. So, may makita nyo ako ng mga secret filmings and everything. Ayun, tumatungda naman yung ano. Sabi ko, sana maganda ako doon. Kasi parang ang hirap doon. Ganon. So, may hirap sa part ko, di ba? Ghosting ka, tapos you do acting, di ba? Yes, Oo. opo. Dun sa dito. Paano eh? Paano? Hindi ka naman na ilang or what? Or, Actually, no. Kasi ako, when I entered VMX, alam ko na talaga kung anong pinasok ko. So when it comes to the acting part, okay na ako doon. Pag sinabi ni Derek, okay, bed scene, tapos na kaagad. I mean, wala sila magiging problema sa akin yan. Pero when it comes to hosting, sabi ko, Derek, parang makakailang take tayo. Bear with me. Ako na Diyos na itawid ko naman siya. good, Itawid di ko ba? siya. Okay, thank you very much. Thank Good you luck. po. Thank you. That was June Nardo of Marites University. Thank you po for your questions. For our next batch, we have Miss Esther Amoy of TikTok, People's Journal PM, John Fontanilla of Barangay LSFM, Hatao, June Larin of Abante, Erwin Ogawa of Anungana, and Miss Dolly Ann Carvajal of Philippine Star. Our next question will be coming from Miss Esther Amoy of TikTok, People's Journal, and PM. Hi, Shannon. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Is this your real name? Yes po, yung Shannon. Or yung season, talagang intentional na pinalitan mo yung S to Z? Yes po, yes. Pinapalitan po nila kasi at first when I joined BMX, ang dala ko talaga is yung real name ko na. Pero during the meeting po, pinapalitan nila kasi they want me to be recognized as a BMX artist na. Pag naririnig kasi nila yung original name ko, ang naaalala nila yung beauty queen, yung nagpa-pageant. Anong naging reaction ng family mo, especially your parents, nung pinasok mo ang pagiging sexy star? Actually, si Mother, sinabi ko naman din po to before, si Mother kasama ko ng contract signing. When I got the offer, kinausap ko si Mother na, hey ma'am, papasok ko BMX. Natawa siya, akala niya nagbibiro talaga ako nung una. Pero nung sabi ko seryoso ako, sabi niya, go. I mean, I'm old enough naman na daw to make decisions for myself. Tapos sabi niya, kung gusto mo talaga, di go. Parang alam ko naman din daw yung tama sa mali. Sabi niya, maayos naman yung pagpapalaki niya sa akin. And then, sabi ko, okay. Para makasigurado siya, sinama ko siya sa contract sign. Pinabasa ko talaga yung contract sa kanya na, ito lang yung mga restrictions. At then, pagdating sa mga script readings, yung pag binibigyan na kami ng copy nun, pinapakita ko sa kanya, binabasa niya, okay, this is a very good story. Kasi, people thought that when you're in VMX, magubad ka lang. They don't know that maraming arts behind VMX. Hindi lang siya ganon. So, my mother is very understanding when it comes to that. So, nung pumirma ako, she's very happy for me. And then yung mga sisters ko naman, okay naman sila and friends. Pinanonood nila yung mga pelikula mo? Yes! si mother ang #1 critic ko. Sabi niya, medyo hindi maganda yung acting mo dito ha. Kailangan